Hello mga kalisen! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Indayani, ang Reyna ng Tahanan. So, malapit na naman matapos ang January. So, ngayon, ang saya ko dahil ang tanim ko na malunggay ay pwede nang mag-harvest. Tamang-tama dahil magdedingding ako ng kalabasa at saka sitaw na bagay na naman na ihalo natin sa ating dinengdeng. So, ngayon nandito ako sa likod. As you see, lalabas tayo mga kalisen. Ayan, dahil mag-harvest tayo ng malunggay. Nag-antay ako ng ilang buwan. So, ayan yung ating mga nilabahan kanina. So, tapos na akong naglaba. So, ngayon mag-harvest tayo ng dahon ng malunggay dahil wala akong ihahalo sa aking idedengdeng mga kalisen. So, ngayon, andito na ako sa labas. So, eto na yung ating malunggay. As you see, ayan, ang dami ng mga dahon mula doon sa baba hanggang sa taas. So, alam nyo ba ilang buwan? Isang buwan lang ako nag-antay. Ayan, ang dami ng mga dahon. So, handa na tong lagasan ng dahon para ihalo natin sa ating idedengdeng. So, dito ako mag-uumpisa sa baba kasi eto na yung mga eto na yung mga pinakauna niyang dahon. So, lagasan natin ng isa. So, ayan, malunggay, wag magtampo ha. Kasi wala akong ihahalo sa ating idedengdeng na kalabasa. So, dito, marami din dito, oh. So, tanggalan din natin para umusbong naman yung malunggay pag tinatanggalan natin ng mga dahon, mga kalisen. So, eto ang dami dito sa taas. Ayan. Siguro sa isang tangkay, nagdadalawa, ganyan. So, eto, bawasan ko ba ito? Ayan. Sa wakas, mapapakinabangan ko rin ang aking tinanim. Isang buwan mahigit lang ang inantay ko, mga kalisen. So, eto pa. Dito pa tayo sa kabila. Huwag kang magtampo ha. Pagkus, dadami pa yung ating dahon. So, ayan mga kalisen, tama na to. Kasi ihalo ko lang naman sa aking idedengdeng. So, ito yung mga halaman ko na buhay na talaga sila. Ayan, ang gandang pagmasdan kung mapapakinabangan mo talaga ang iyong pananim. Kung wala kayong gagawin, magtanim sa iyong bakuran. Ayan, dito lang yung problema ko mga kalisen kasi parang konti talaga yung lupa niya. So, kailangan ko sigurong dagdagan para umusbong palalo yung ating mga halaman dito sa likod. Ayan, no? Hanggang doon. Tanim ko talaga yan, mga kalisen. At saka dito rin. Nagtanim na rin ako dito sa likod. Ang nangyari kasi hindi nabuhay kasi tumpok-tumpok yung mga pananim dati. Pero ngayon, pinaghiwa-hiwalay ko na. Ayan. Pinaghiwa-hiwalay ko na. So, mayroon tayong mga alokbati. Mayroon tayong dito, mga kamote. Ayan, pinag-isa-isa ko na. Tsaka mayroon akong dito, oregano na buhay naman siya. So, ganun lang kasimple mga kalisen magtanim ng halaman. Kung wala kayong gagawin, magtanim kayo para mayroon kayong pagkuhanan ng mga gulay. So, less gastos na tayo sa palengke. So, ang kailangan mo na lang gawin, bumili ng mga karne, mga isda, mga shell. Ayan, so idagdag mo na yung malunggay. So, solve na yung ating mga pagkain araw-araw. Alam nyo naman ngayon, pandemic. So, kailangan natin maging wais kung paano tayo magtanim ng instant na mga gulay para less dagdag sa ating expenses sa pamamalengke. Hindi na tayo bumili ng mga gulay, mga kalisen. So, ngayon mag-ingat pa rin tayo dahil may banta ng Omicron na variant ng COVID na naman, mga kalisen. So, iwas-iwas tayo sa paglabas. As long na wala naman tayong importanteng bibilhin sa labas or kung ano man yang puntahan natin, huwag na tayong lumabas, mga kalisan, particular sa ating mga senior. Ayan, stay at home at mag-ingat pa rin tayo dahil panibagong laban na naman itong panibagong New Year, panibagong taon. Ayan mga kalisan, so alam naman natin ang dami nating mga ginawa nung last year. So, ayan. So, ingat-ingat lang mga kalisen. So, tara, magluto na tayo dahil tanghali na naman mga kalisen. So, mayroon tayong itatanim dito na halaman mga kalisen. Welcome plant. Ayan. Ito yung tinatawag nating welcome plant.
Ayan, so itatanim natin. So, ito kasi nabulok na noon. So, mayroon tayong panibagong tangkay na maliit. Ayan. So, ilagay natin dito. At saka yung itong lupa, kailangan natin linisan. Ayan. So, ayan yung alaga ko, pinapanood ako si Bibo. So, eto, kailangan natin linisan, Bibo, ha? Para magkaroon tayo ng halaman ulit na panibago. Pero kukunin ko yung yung pangtusok kasi tumigas na tong lupa. Tumigas na tong lupa. Ayan, oh. So, pag wala akong ginagawa talaga, nagtatanim ako ng halaman. So, ganyan ang gagawin ko para cute kasi siya pag maliit lang, hindi siya yung malaking-malaki, malapad. So, kukuha tayo ng pangtusok. So, ayun, back mga kalisen, ito yung paso natin. So, kailangan lang natin bungka-bungkalin kasi medyo tumigas na siya. Kahapon ko pa itong hindi tinanim kasi marami akong ginawa. Actually, itong welcome plant pala, hindi mo kailangan masyadong diligan. Ayaw niya, madaling mamatay. Ayan, ganun lang kasimple magtanim. O, tanggalin na natin itong itong ugat. So, ganyan lang. Itusok mo lang na ganyan. Tapos, tabunan mo siya ng lupa ulit. Dito sa gilid, bungka-bungkalin mo para siyang madaling mag-absorb ng tubig pag nabubungkal siya. At saka, nakakahinga yung halaman natin. And then, lagyan natin ulit. Itatappings lang na ganyan. So, diba, napakadaling magtanim. Ganyan lang. May na kasi ito, may lupa na itong paso kanina. So, madali na. Ganyan lang, oh. Napakasimple. And then, kailangan lang nating i-pump dito sa may gilid niya. Then, bungkalin ulit siyang ganyan. Ayun. Ganyan lang. So, gusto ko lang kasi itong welcome plant. Kunti lang siya. Ay, maliit lang siya. Ganyan, oh. So, itong aso ko, pinapanood niya ako nagbablog. Ganyan. Ganyan lang mga kalisen. O, diba? Ang ganda. Ito yung tinatawag na welcome plant. Ito daw mga kalisen, swerte daw pag nilalagay mo sa loob. Actually, indoor plant siya. Para lang may natin, may buhay sa loob ng katulad ng sa sala, ganyan, o kaya sa garage. Ayan, ito ang gandang halaman. Itong pag lumaki ito, nilalagyan ko mga ribbon na red. Maganda siya kasi combination yung green at saka red ang magiging kalabasan niya mga kalisen. So, nang nagtanim mga kalisen, ganyan lang kasimple. So, ilagay na natin. Aray ko ang sakit. Ilagay na natin dito sa loob. So, dito natin ilalagay. Ayan, pang indoor plant. Ipagitna natin yun. So, dito natin ilagay. Ganyan lang mga kalisen, kasimple magtanim ng halaman. Kung wala kayong gagawin, pwede kayong magtanim. Ganyan, oh. So, dito ko muna ilagay ng ilang araw, pero ilalabas ko rin to dahil bagong tanim. Kuha tayo ng tubig para diligan lang natin ng konti dito sa kanyang paligid. Ayan. O, diba ang cute, ang liit, walang ilaw kasi. Eh, may ilaw na. So, ayan mga kalisen, oh. Ang liit niya. Kaya hindi ko ito palalakihin. Ganyan lang siya kaliit para cute siyang tignan. So, ayan muna mga kalisen. I will be back you later. Himayin ko na yung malunggay ko mga kalisen dahil ihalo ko sa aking idedenden. So, punta tayo sa kusina. So, eto na, oh. Ang dami palang dito, oh, bawang. Okay. Kasi hindi na magamit. Ito yung ginagamit ko sa sa manok pag nag-fried chicken ako. May natira pa.
Ang dami kong asin. Ang dami kong asin. Ito naman atsuete. Yan, o, rice flour. Ayun, may luya, may bawang dito. So, kunin natin yung ito, o, may anong kanin. Dito yung bawang. Ito, purutas. Sikang behel. So, ilagay natin ito. Yung mga natirang prutas yung bagong taon. Tsaka ito ulit. Ibabalik ko dito yung mga paglagyan ng luya at saka sibuyas. Wala na akong sibuyas. Bawang na lang at saka luya. Isang patatas na lang yung natira. So, ito yung mga asin natin. Ilagay ko muna dito. Mga tira-tira. So, ilagay ko na lang muna dyan. So, maghimay na tayo ng malunggay. So, hugasan na natin yung ating mga gulay, mga kalisan, at saka ito, yung malunggay.
So, ayan mga kalisen, magluto na tayo ng dinengdeng. So, ito yung tinatawag na pagbuong o ilagay natin para sumarap yung ating dinengdeng. Pagbuong isda. So, dahan-dahan lang sa paglagay kasi baka mailagay yung mga tinik. Ay, nakikita nyo kumukulo na siya. Pakuluin lang natin ng ilang minuto. Then finally mga kalisen, kumukulo na. So ilagay na natin ang mga gulay. Ayan, pagsama-samahin na natin mga kalabasa at saka sitaw. Panghuli yung ating malunggay. Then lagyan na rin natin ng magic syrup. Ang magic syrup na napakasarap. So lagyan natin. Ayan, habang hindi kumukulo, buhusan na natin ang pampasarap mga kalisen, katulad ng magic syrup. Good for all seasoning mix. So, takpan natin. Mga kalisen, ilagay na natin ang malunggay. So, ganito lang kasimple magluto ng dinengdeng. Tapos ihalo natin, ganyan. So, diba? Ang sarap mga kalisen. So, ayan, andyan na yung malunggay, kalabasa, at saka sitaw. So, ayan, okay na mga kalisen. So, ganun lang kadali magluto ng dinengdeng mga kalisen. At yan na naman ang aking panibagong vlog for today. Hope you enjoy watching my video. And please, if you don't yet subscribe on my YouTube channel, hit the notification bell to update you more video. And you can also visit on my Facebook page, Unofficial Yani. Like, comment down below, and share this video. Muli, ito si Inday Yani, ang Reyna ng tahanan. Bye!